Ayan mga kaubas, at time to pruning na. Ngayon yung schedule niyang i-pruning ko itong dalawang puno ko ng ubas. 10 araw simula nung nag-apply ako ng fertilizer, nung hinanda ko ito para i-pruning siya ngayon. Ayan, makikita nyo yan, ang haba ng mga sanga hanggang dito sa loob. Ito yung guard house. Itong guard house na kasi na to hindi na ginagamit. Ayan o, puno na dito sa loob. So tatanggalin ko lahat yan mga kaubas. Ang biro mo, dalawang puno lang, makyat na siya ng ganyan karami. Dito naman sa labas yan. Ayan, dito tayo, makyat sa bakod. Nagkaroon na siya ng bunga mga kaubas. Nag voluntary fruiting na siya. Nandun sa bandang likod dyan, papakita ko sa inyo mamaya, puntahan natin. Kasi ito yung mga fruiting cane. Yan, matataba na. So ready na siya ulit na i-pruning mga kaubas. Papakita ko sa inyo yung mga bunga na lumabas. Marami jo magaganda yung bunga, pero kailangan tanggalin mga kaubas. Dito yan sa bakod o. Ayan, dyan mo makakita na napaka-healthy ng ating ubas. Ayan, kita nyo yung bunga na yun. Ayun, malaking bunch yun mga kaubas. Sayang, meron pa dyan mga bulaklak. Ayan o. Yeah, meron pa doon mga bunga, pero kailangan nating alisin. Ayan pa o. So dalawang puno lang ito. So bago tayo mag-pruning mga kaubas, ay bakit nga ba kailangan nating i-pruning itong ating mga tanim na ubas? Para ito ay magbigay ng bunga, mapagbunga siya. Kasi kung hindi natin siya ipo-pruning ay hindi siya magkakaroon ng bunga. Magkakabunga man siya, pero yung mga voluntary na bunga na lang, parang yung mga pinakita ko sa inyo, pero pa isa-isa lang. Pagka pinutulan mo ng talbos, tulad ng yung mga ganito kasi mga kaubas, pinuputol ko siya ganyan. Ayan, mga talbos na ito. Ayan, so tutubo dito yung mga bagong sanga, magkakaroon ng voluntary na bunga. Pero hindi magandang pamamaraan yun na pruning, kasi ang bibigay lang nun ay mga pa isa-isang bunga lang. Hindi tulad nung puputulin talaga natin siya dito, dun sa mga fruiting cane na yan. Diyan magbibigay siya ng maraming bunga mga kaubas. Kaya kailangan natin siyang i-pruning. Pag hinayaan lang natin yan na ganyan, ay malamang hindi magkakaroon ng bunga. Maliit lang yung percent na magkakaroon ng bunga. Magkakaroon man, pero pa isa-isa lang. So yan mga kaubas, at magsimula lang tayo mag-pruning. Ayan. So sa mga baguhan pa lang na mag-pruning mga kaubas, kailangan itong mga fruiting cane na to ay ready to prune na. Kunwari ito, ganito na siya kataba, brown, pwede na siya i-pruning. Pero pagka yung mga ganito pa lang, payat pa siya tapos green, hindi pa yan. Pero ang ginagawa ko dito mga kaubas ay isang nodes lang, pinuputol ko siya dito ganyan. Pero itong mga malalaki, ayan, nagpuputol ako dyan ng 4 na nodes. 1, 2, 3, 4, pwede rin 5, basta healthy pa yung kanyang buds, parang yan, healthy siya. So dito ko siya putulin ganyan.
1, 2, 3, 4, 5. Ganyan mga kaubas. So mamaya ko na siya hilain. Ito, dito. Pero before kayo mag-pruning mga kaubas, kailangan muna nyong mag-apply ng fertilizer at mga organic fertilizer para pagka siya ay nagkaroon na ng mga bagong sanga na doon siya magbubunga, ay mayroon siyang maisusupply ng mga nutrients sa kanyang mga bagong sanga para siya ay magbunga. Ayan o, ito voluntary fruit na yan. Ayan. So continue. Ganyan. Madali lang mag-pruning mga kaubas. Sundan mo lang yung mga fruiting cane, tapos bilangin mo yung nodes. Yan. Ito laki na oh. Malaki na ito. Pwedeng doon kasi brown na siya. Diskarte dito. So habaan natin to mga kaubas kasi malaki. Diyan. Ito yung mga magagandang gawing cuttings. Yan. May ako nahilahin. So after 2 weeks to mga kaubas, pagka kumpleto yung binigay nating nutrients, ay magkakaroon na ito ng bunga. Bulaklak pala, kasi bulaklak muna bago bunga. Yan. Putol-putol lang. So ang daming puputulin hanggang doon sa taas na yan. Alisin natin lahat ng dahon, wala tayong titira mga kaubas. Tulad nito, payat, hindi makita sa video. Ito, green, tapos payat pa, pwedeng isa, dalawa, ganyan. Depende sa size ng fruiting cane. Yan. Ito, mataba. Dito. So, ito yung puno. Nakakadilig ko lang kanina. Kailangan wag nating hayaan na matuyo pag ganito mag-pruning na tayo, kasi para magkaroon na siya ng mataba at bagong mga sanga, ay kailangan sagana rin siya sa tubig mga kaubas. Yan. Nakakangawit ah. Ito yung mga sanga na umakyat dyan sa ano dyan sa ito, ang guardhouse na yan. Ito payat, isagad na natin dahil hindi rin magbibigay ng bunga yan. Ito ang laki oh. Ito malaki. Putulin ko siya dito. Yan. Yan. Dito naman tayo banda. Yung mga tuyo, tanggalin nyo na mga kaubas, mga natuyong sanga. Yeah.
So mamaya ulit mga kaobas, kasi nangangawit yung isa kong kamay, saka hindi ko mahila. Papakita ko sa inyo mamaya pagka nalinisan ko na, tapos konting paliwanag ulit mamaya mga kaobas. Ayan, nakakalahati na mga kaobas. Hirap hilain kasi sumabit sa mga sa bakod. Ayan, ayan yung pamamaraan ko ng pagpupruning. Ayan sa sobrang kapal ay naumpok na dyan. Ayan, ito dry na to, tanggalin natin. Ayan mga kabas, yung mga nasa taas na hindi ko mahila, pero mga putol na yan, so dito na lang banda. Ayan, tapos sa taas di ko na mahila, so panunurin nyo ulit. Ayan, pinaputol ko muna, saka ko hinihila. Basta ang pagpuputol ko depende na lang sa size. Kung malaki siya ay 4 hanggang 5 nodes, pero pagkapayat isa, o di kaya sinasagad ko na lang itong mga ganito, sinasagad ko na yan para dito ulit magkaroon ng bagong sanga. Hirap pilahin. Wala tayong titira na dahon mga kaubas, kailangan tanggal lahat. Itong dalawang puno na yan, ibang variety yan mga kaubas. Ay, pero nakaka-enjoy ito mga kaubas, tapos may excited ka na kinakabahan kasi lalong lalo na sa akin, binibideo ko, so pagka hindi nagbunga ay kinakabahan ako. Yan, kung doon nga sa hindi ko pa napupruning nagboluntaring bunga na, hindi mas bubunga pa to ngayon kasi na-pruning na. Yan, maraming mga sangang maliliit pero sinasagad ko na. So ayan mga kaobas, tapos na ako. Hindi ko na tinanggal yung mga makiat dyan sa bakod kasi hirap hilain. Bukas na lang kasi mukhang ulan na. Ayan, malamig na yung hangin. So yan yung ginawa ko mga kaobas. Before 2 months bago ako mag-pruning, nag-apply na ako ng fertilizer. Tuloy-tuloy yun every 15 days. Tapos sinabay ko na rin yung paglalagay ko ng organic. Ang nilagay ko dyan ay yung goat manure. Tapos tinanggalan ko siya ng dahon hanggang dun sa pang-5 nodes. Tapos yun lang mga kaobas. Ang in-apply ko dito ay complete fertilizer lang kasi nagdilig ako ng swamp fertilizer na yung mga source of potassium. Kaya susubukan ko lang yung ganun mga kaobas kasi mahal yung potassium. So ayan, nakapag-pruning na ako. Ang ginawa ko dito ay pagka ganitong good size, pencil size, tapos brown 1, 2, 3, 4, o kaya 5 yung mga malalaki, mga ganito kalalaki. Ito ang laki nitong fruiting cane na to, 1, 2, 3, 4, 5, 5. Yan namang mga medyo payat na mga ganyan, 2, 1, 2.
Yung iba naman na green, payat na payat talaga, ay isa o di kaya ay sinasagad ko na lang mga kababas. Yung ito sinagad ko na dyan. So yun lang mga kababas. Tapos after 4 days mga kababas or 5 days, apply ulit tayo ng complete fertilizer. Isang lata rin ng sardinas sa isang puno. Magdagdag na rin kayo ng potassium kung mayroon kayo, kasi sa akin hindi na ako nagdagdag kasi ginawa ko yung swamp fertilizer na source of potassium. So yun lang mga kababas, maraming salamat sa inyong lahat at i-update ko kayo pagka ito ay nagkabulaklak na o di kaya yung nag sprout na yung kanyang mga nudes. Yan. So yun, tuloy-tuloy lang ang dilig para magbigay siya ng malulusog na bagong sanga, makapagbigay din ng magandang bulaklak. So maraming salamat sa inyong lahat. Bye bye.